kabila ng resolusyong nagbabawal sa kanilang bumiyahe sa Maynila, ilang bus ang nagmatigas pa ring pasukin ang lungsod. Mismong sina Mayor Erap Estrada at Vice Mayor Isko Moreno ang humarang sa kanila. Sa huli, yung mga bus pa rin ang naisyuhan ng sticker ang pwedeng bumiyahe ng Maynila. Pero binabaan na ang terminal fee at security deposit na kailangang bayaran ng mga bus operator. May report si Connie Sison. Sa gitna ng banta ng ilang bus operators at drivers na susuwayin nila ang bus ban sa Maynila, maagang nag-abang sa Mabuhay Rotonda si Vice Mayor Isko Moreno. Nagbantay rin doon ang traffic enforcers at pulisya. Wala ni isang bus ang pinalusot kahit ang mga may prangkisang bumabiyahe mula Fairview hanggang Baclaran. Hindi po pwede itong ginagawa nila na to. Okay. Kita mo, sila pa matapang. Kaya ko dumiretso kami po ng Baclaran dahil po yung nakalagay po sa linya namin po. Gusto lang namin pakita sa kanila na hindi uubra yung sila pa matapang. Sa paninitang ito, halos walang nagawa ang abogado ng bus operators. Papayag silang pumasok kung merong operator na makikipagkontrata doon sa park and drive na isang pribadong entity. Di nagtagal, dumating na rin si Mayor Joseph Estrada. Suot ang isang camouflage uniform. Sila sa batas. Baka yung amo nila hindi sumusunod sa batas, pasensya sila. Hinarap niya ang mga nagrereklamong bus operator at kanilang abogado. Isa pong reklamo, unang-una po, yung resolusyon po ay hindi po batas kasi. Unang-una nakita nyo, wala pong lagda ni President Joseph Estrada. Merong traffic code na hindi sinasabi ng Alam ko po yun, alam ko. Mamaya po. Ang ordinansa ko, 1829. O yun po ang violation. Makikita niyo po yan sa OBR. Ngayon, kung gusto niyo po usapan legal, anytime po, pumunta kayo sa city hall. But for the meantime, we're going to implement the laws. Mr. President, opo. Ito, may pangatlong linggo na ito namin pinatutupad bakit ngayon lang matatakotin niyo pa kami na kahit na ano Magkaibigan po tayo, Mr. Oo nga, tatakot susugod kayo kahit na pinagbabawal na namin. Ang sagutang ito, nauwi naman sa maayos na dialogo. Pabiru pang nagbabala si Mayor Erap sa mga bus na gustong pumasok sa kanyang lungsod. Matagal ko lang binasosoto. Parang MILF. Kalaki po ang aming pangako, Mr. President, na hindi na po namin kayo bibigyan ng dahilan na magsuot muli ng patig. Magpapatuloy pa rin ang bus ban sa lungsod, pero ang terminal fee sa Park and Ride Multimodal Terminal ginawa ng 75 pesos mula 80 pesos. Kalahati naman ang nabawas sa security deposit na babayaran ng mga bus na nabigyan ng stickers. Kung meron kayong 10 buses at papasok po kayo ng 4 na beses yung buses mo yun, bali 40 entries per day mo yun, and then 1,200 entries per month. So therefore, yun mo sinisingin mo namin ang very special rate na ibigay sa grupo ng Fairview is 96,000 per month. So the security deposit for this would be about 48,000, yung one half. Sa gitna nito, nanindigan ng LTFRB na hindi pwedeng ipagbawal sa Maynila ang mga bus na may prangkisa sa bisa ng isang resolusyon. Ang mga na-issuehan ng mga prangkisa, sila na kasi ngayon yung mayroong right to defend the franchises that we issued. So that's what we have been saying, that they should be the one to go to court and defend their rights before the court. Nagmatigasan man nung una, kalaunay nagkasundo na rin ang dalawang grupo na pag-usapan na lamang ng mabuti ang problema tungkol pa rin sa bus ban sa Maynila. Para na rin daw yan sa kapakanan ng mas nakararaming motoristang naaabala. Connie Sison, GMA News.